Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Indoy. Taong 1959, Babatngon, Leyte. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang si Indoy. Nakatira sila noon sa tabing dagat ng Babatngon, malapit sa lugar ng San Ricardo. Hangganan na magkaibang bayan ang kanilang pinagtitirhan, kaya hindi roon gaano karamihan ang mga nakatira. Malaking porsyento sa mga ito, pawang mga malapit lang din naman nilang kamag-anak. Malayo man sila sa kabihasnan, kontento naman sila sa kung ano ang kanilang estado at pamumuhay sa lugar. Nga pala Pinuno, bago natin ipagpatuloy ang kwento, gusto ko lang na ilarawan sa inyo ang lugar namin. Dito rin kasi iikot ang kwento, kaya mas mainam na mabanggit ko ito. Kung hindi ninyo na itatanong, mayabong ang mga kakahuyan malapit sa dalampasigan ng aming baryo. Ilang metro mula rito, makakakita ka na ng mga bahay na gawa sa kawayan at pawid. Meron doong iilang tahanan na may 2 palapag, pero ang karamihan pawang mga pangkaraniwang bahay lang. May iilan ding mga tindahan at may mga kakilala rin sila roong manlalako na pumupunta sa mga bayan para magbenta at mamili. Madalas nagpapasabay lang sila sa mga ito, kaya aminado siyang di talaga siya noon nakakapunta sa mga karatig lugar. Ayos lang naman ito para sa kanya, lalo na't marami rin naman silang trabaho. Ilang milya mula sa dalampasigan ng Babatngon, matatanaw mo ang lugar ng Talalora, Igang-igang, Kabungaan at iba pa. Wala namang nakakabahala rito kung tutuusin. Kaso lang kapag kabilugan ng buwan, tumatawid mula sa mga bayang ito ang mga aswang. Oo, hindi rin kami dati naniniwala na may mga aswang na mananawid ng dagat. Pero base sa aming mga nakita at testamento ng mga matatanda, naniwala na kami at napatotohanan namin ito. Nagsimula ang aming karanasan noong tumungtong kami ng aking kababata sa edad na 17. Ang palaging kasama ni Indoy noon Pinuno ay yung pinsan niyang kaedad lang din niya na si Bugal. Itong si Bugal, bata pa lang literal na marami ng bisyo. Rebelde rin sa kanyang mga magulang at kapag may naisip itong gawin, talagang ginagawa niya. Marami na itong nakaaway sa kanila, ngunit sa kabila nito hindi niya yon kayang talikuran. Sila lang kasing dalawang magkasanggang dikit, kaya na may sa lahat ng oras, palagi niya itong dinadamayan. At para magkaroon din sila ng magandang mga alaala ng magkasama, sabay nilang tinuklasan ang mga bagay-bagay. Minsan nga, napipilitan pa siyang tumakas ng 10 oras para lamang kitain ito. Madalas yung nangyayari kapag meron silang plinanong puntahan. Kahit 10 oras, di sila noon gaanong nababahala dahil sa daladalang armas ni Bugal. Sa lahat ng bata sa kanilang lugar, tanging ito lamang ang nakapagtago ng baril. Maliban kasi sa kanilang dalawa, wala nang nakakaalam ng tungkol dito. Ito rin ang pinanghawakan nila kung bakit meron silang lakas ng loob na maggagagala sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, malapit na palang dumating ang mga pangyayaring babago sa kanilang mga kaisipan. Sa pagsapit ng buwan ng Nobyembre ng taong 1959, nalaman na ng kanyang ama ang tungkol sa mga pagtakas niya gabi-gabi. Dahil dito, agad naman niya itong pinatawag para kausapin. Indoy, ano bang pumapasok sa isip mo para tumakas ka ng gabi? Hindi ka naman preso at mas lalong hindi ka naman namin hinihigpitan sa mga pinaggagawa mo. Ang gusto ko lang, kapag oras ng tulugan manatili ka rito. Malapit nang sumapit ang kabilugan. Kapag hindi mo pa yan tinigil, meron ka talagang kalalagyan. Sa tingin mo ba, kung may mangyari sa iyong masama sa daan, malalaman namin kaagad? Nakakasiguro ka bang tutulungan ka ng pinsang mong yan? Matapang lang yan dahil wala pa diyang nangyayari.
Nang marinig naman ni Indoy ang paggalit nito, sa halip na makaunawa, nakaramdam siya ng galit. Walang sabi-sabi, agad naman siyang umalis kahit hindi pa yun tapos sa paninermon sa kanya. Labis naman itong ikinagalit ng tatay niya, dahilan para habulin siya nito sa labas at pagpapaluin. Maya-maya pa, nang marinig naman ng kanyang inang eskandalong kanilang ginagawa, dito na ito nagdesisyong mangialam. Sa sobrang pagpoprotekta nito sa kanya, hindi na nito napansin ang kanyang mga pagkakamali. Habang nag-aaway naman ang mga ito, pasimple naman siyang sumibat. Makalipas pa ang ilang minuto, nang marating naman niya ang bahay ni Bugal, dali-dali naman niya itong hinanap para abisuhan ukol sa mga nangyari. Minabuti rin niyang wag na munang umuwi dahil nasisiguro niyang may kalalagyan siya sa sandaling bumalik siya na mainit pa ang ulo ng tatay niya. Pagdating naman niya sa likurang bahagi ng bahay nila Bugal, nadatnan niya itong gumagawa ng tabako. Paglapit niya rito, agad naman siya nitong napansin, kaya hindi na nito maiwasang siya ay tanungin. "Oh, tol, ba't parang umiyak ka? May nangyari ba?" Nang marinig naman niya ang sinabi nito, napayuko lang naman siya habang sumasagot ng, "Nagkasagutan kami ni Itay. Ayaw niya na akong pasamahin sa'yo at nalaman na rin niyang pagtakas ko kada gabi. Papalapit na ang kabilugan ng buwan, Bugal. Kaya siguro, mas mainam na wag na muna tayong gumala kahit saan." Tanda-tanda mo na, Indoy, naniniwala ka pa rin sa mga ganon? Aswang naman nanawid dagat. Sabihin ko sa'yo, na sa tinagal-tagal ko nang nasa labas, wala pa ako nakitang ganyan. Panakot lang yan, Indoy, at mga kwentong hanggang kwento lang. Nang marinig naman niya ang sinabi ni Bugal, di naman niya maiwasang maniwala. Alam niya kasing matagal na itong gumagala sa kanilang lugar ng 10 oras. Dahil sa kanyang mga nalaman, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanilang mga gawi. Pansamantala, sa bahay na rin muna siya nito tumira para magpalamig mula sa galit ng tatay niya. 2 araw bago sumapit ang kabilugan ng buwan, marami silang trabaho na ginawa. Tuwing gabi tumatambay sila sa dalampasigan para mamana ng isda. Ang mga nahuhuli naman nila roon, ibinibenta nila kinabukasan nang sa gayoy magkaroon sila ng panggastos. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa medyo nasanay na itong si Indoy sa kanilang paghahanap buhay. Ayon sa kanya, hindi mahirap ang pamamana. Ang tanging kalaban mo lang dito ay ang matinding pagod. Dagdag pa niya na, kaya ito nagiging madali ay dahil tulog din sa mga ganoong oras ang mga pinapana nilang isda. Dahil sa pagiging abala nila sa ganoong hanap buhay, hindi na nila napansin ang pagtakbo ng araw. Literal na nakalimutan noon nila Indoy ang tungkol sa paparating na kabilugan ng buwan. Hapon pa lang noon, hindi na niya talaga maiwasang magtaka, gawa ng yung iilan sa mga kababaryo nila nagpapahid ng dugo ng manok sa entradang pinto ng kanilang mga bahay. May mga nag-aalay din ng dasal sa araw na unti-unti na noong lumulubog. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat ay yung sabay-sabay na pagdarasal ng mga matatanda sa kanilang lugar. Nang mapansin naman ito ni Indoy na kasalukuyan noong nag-aayos ng lambat, agad naman niya itong ipinagbigay alam sa kanyang kaibigan. "Gal, may napapansin ka ba sa mga kapitbahay natin? Kanina pang nagdarasal ang mga yan. Ano ba ngayon? Bakit merong ganyan?" Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, nagpatuloy lang naman ito sa pag-ayos ng pana na animoy hindi mahalaga para rito ang mga bagay na kanyang nakita. Maya-maya pa, pagbaling nito ng paningin sa kanya, sumagot ito ng, "Di ko rin alam, tol eh. Pero hayaan mo na sila. Labas na yan sa ating mga problema." Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa isip-isip niya noon, di hamak na mas importante nga ang kanilang gagawin
kumpara sa mga napapansin niya. Kung hindi niyo kasi naitatanong na sa mga sandaling yon hindi pa siya nakakabalik sa kanyang pamilya. Obligado siyang magpagal gabi-gabi kung gusto niyang may makain kinabukasan. Ilang oras pa ang lumipas, bahagya na itong nawala sa isip niya. Yung mga tao kasing nakita niya kanina, hindi na lumabas magmula noong pumasok ito sa loob ng kanilang bahay. Wala na rin siyang nakitang individual na naglalakad sa daan, maliban na lamang sa mga kababaryo nilang nag-aayos ng mga gamit nito sa pangingisda. Pagpatak naman ng 6:00 ng gabi, para ng abandonadong baryo ang kanilang lugar. Bawat hangin na umiihip dito, nagbibigay sa kanya ng matinding pangamba at takot. Hindi niya mawari pero sa mga sandaling yon, napakasama talaga ng kanyang nararamdaman. Pakiramdam niya, may mga nagmamasid sa kanila na hindi niya nakikita. Gustuhin man niyang ilahad ito kay Bugal, pilit niyang pinigilan ng kanyang sarili. Alam niya kasing mapapahiya lang siya kapag sinabi niya ang tungkol dito. Pagpatak naman ng 8:00, kahit labag sa kanyang loob, matapang niya itong sinundan patungo sa dalampasigan. Pagupo naman nila sa malaking tipak ng bato, agad naman silang napasilay sa langit dahil sa kakaibang liwanag na inilalabas ng buwan. Ayon kay Indoy na, para itong kakulay ng dugo na namumuti-muti. Halos akalain din niyang umaga noong mga oras na yan, dahil sa malakas na liwanag na dumadapo sa buong kalupaan. Dagdag pa niya na matahimik noon ang lugar nila, ngunit hindi niya maipagkakaila ang kakaibang panganib na pilit sinasabi ng kanyang kutob. Kung si Indoy lang din noon ang masusunod, gusto na sana niyang ipagpaliban ang kanilang pangingisda. Gal, wala ka bang napapansin? Parang kakaiba ngayong gabi ah. Naalala ko tuloy yung mga kwento sa akin ni tatay. Mukhang hindi nga magandang lumabas sa bahay ng ganitong panahon, Gal. Umuwi na kaya tayo? Nang marinig naman ito ng kaibigan niya, bahagya naman itong napasilay sa kanya. Di pa man ito nagsasalita, ramdam niyang hindi na ito natutuwa sa kanyang mga sinabi. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong sumagot sa kanya ng, "E di umuwi ka kung gusto mo. Sayang ang pagod natin buong araw kung susundin natin yung sinasabi mo." Ulitin ko ang tanda-tanda mo na, Indoy. Naniniwala ka pa rin sa mga aswang. Sinasabing ang kwento lang ang mga... Hindi pa man ito tapos sa pagsasalita, bigla itong napatahimik nang makarinig ito ng kakaibang huni na nagmumula sa malawak na kalangitang nasa ibabaw ng dagat. Pagbaling nila ng kanilang paningin sa lugar, dito nila nasilayan ang kumpol ng malalaking nilalang na lumilipad. Bagaman malalayo pa ang mga ito, hindi niya maipagkakaila ang hindi normal nitong laki. Nang masipat naman ito ni Bugal, agad naman itong napabitaw sa hawak nitong pana, sabay sigaw sa kanya ng, "Indoy! Talon sa tubig!" Pagkasambit nito ng mga kataga, syempre agad naman siyang sumunod. Hindi na siya nag-isip noon, basta ginawa na lamang niya ang bagay na iniutos sa kanya. Nang marating naman nila ang malalim na parte, patuloy pa rin nilang naririnig ang nakakapangilabot na paghuni ng mga nilalang. Kitang-kita na rin nila ang malalaking anino nito mula sa ilalim ng dagat dahil sa mabilis nitong pagdaan sa lugar kung saan sila lumusong. Ilang minuto rin silang humawak sa may batong nasa ilalim para lamang makapagtago sa mga ito. Maya-maya pa, nang masaid na ang hangin sa loob ng katawan nila, dito na sila nagdesisyong umahon. Dahan-dahan silang pumaibabaw sa tubig habang maiging pinagmamasdan ang baryo kung saan tumungo ang mga nilalang. Hindi naglaon. Pagsilay naman ni Indoy sa kanilang lugar, nakita niya ang mga dambuhalang nilalang na nakalapag sa mga bubunga ng bahay. Paulit-ulit ding nagsisihuni ang mga ito na para bang ginagamit nila yon bilang panakot sa kanilang mga biktima.
Ayon pa kay Indoy na, kahit malayo pa sila sa mga ito, pansin niya ang mga mababangis nitong anyo. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pagmamasid, dito na nila unti-unting nararamdaman ang mga nangyayaring kaguluhan sa baryo. Kahit kasi nasa loob na ng bahay ang mga tao, may iilan pa rin sa mga itong hindi maiwasang magsisisigaw, dala ng matinding takot na kanilang nararamdaman. Nang marinig naman nila Indoy ang iyak ng mga ito, agad naman silang umusad patungo sa malalaking tipak ng bato na nasa tabing dagat. Humiga sila roon, sabay balot ng katawan nila ng buhangin. Magkalapit lang din sila ng kaibigan niya, kaya na may nagawa nilang makapag-usap habang pinagmamasdan ang ginagawa ng mga nilalang. Maya-maya pa, bigla naman silang napatahimik nang may marinig silang sigaw mula sa malayong parte ng baryo. Hindi nagtagal, meron silang nakitang dalawang lalaki na tumatakbo papalapit ng dalampasigan. Dahil dito agad naman yung hinabol ng mga nilalang at pagdating nito malapit sa pinagtataguan nila, bigla itong nagpalit anyo bilang isang pangkaraniwang tao. Kagaya ng dalawang biktima, lumubog din ito sa dagat na parabang hindi ito pangontra para sa kanila. Nang masipat naman ito ng dalawang lalaki, dito na ito nagsimulang magmakaawa habang pilit na naglalakad patungo sa malalim na parte ng dagat. Nang mapansin naman ito ng nilalang, dahan-dahan itong umangil habang nagwiwika dito ng, "Pinapahirapan niyo lang ang inyong mga sarili. Sumama na kayo. Total, yun din naman ang gusto ninyo." Nang marinig naman ito ng dalawa, mangiyak-ngiyak naman itong nagmakaawa habang umaatras papalayo. Pagdating naman ito sa malalim na parte ng dagat, hindi na iyon nagdalawang isip na lumangoy sa ilalim. Akala ng mga ito matatakasan nila sa ganoong paraan ng mga nilalang, pero ilang segundo lang ang dumaan. Nakita nila Andoy ang pagbulusok papailalim ng dagat ng isa sa mga nilalang. Pag-ahon nito, dagit-dagit na nito ang dalawang sumisid papailalim. Sinusubukan pa nga ng mga taong yon na magpumiglas pero masyado nang nakabaon sa kanilang mga katawan ang dalawang dangkal nitong mga kuko. Paglipad naman nito papalayo, agad naman yung sinundan ng iba pang mga kasama nito na meron ding daladalang tao. Maya-maya pa, nang akmang papalipad na rin ang nilalang na nagpalit ng anyo, bigla naman yung sumilay sa lugar kung saan sila naroon. Nang masipat naman ni Indoy ang ginawa nito, agad niyang inilubog sa ilalim ng dagat ang kanyang ulo. Mahinahon niya itong ginawa sa pagbabakasakaling sa pamamagitan nito, makakaligtas siya. Subalit kung ano ang natanggap niyang swerte, kabaliktaran nito ang nakuha ng kaibigan niya. Paglubog kasi ng ulo ni Indoy, bigla namang dinakot ng nilalang itong si Bagul. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na ito nakapalagpa. Ang tanging narinig na lang din niya mula rito ay ang sigaw nito habang pilit na kumakawala mula sa pagkakadagit ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, paglaho naman ang boses nito. Dito na siya nagdesisyong iahon ang kanyang ulo. Unang tingin niya kaagad ay yung direksyon kung saan nagawi ang mga nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, wala na rin siya roong nakita. Sa sobrang takot noon ni Indoy Pinuno, inumaga siyang nakababad sa dagat. Magbabandang 5:00 na rin siya nung umahon dahil sa nakumpirma na niyang wala na roon ang mga nilalang. Sa kanyang paglalakad pabalik ng baryo, marami siyang nakasalubong na mga taong naghahanap sa kanilang mga kadugo. Bawat isa sa mga ito, abot langit ang pagdadalamhati, senyales na alam na nito ang tungkol sa mga nangyari. Matapos naman itong masilayan ni Indoy, agad naman siyang dumiretso sa bahay nila. Putlang-putla pa noon ang kanyang balat dahil sa pagkababad sa tubig alat, pero hindi niya na ito pinansin dahil sa kagustuhan niyang makausap ang tatay niya.
Pagdating naman niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang ama na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga kapitbahay nilang na biktima. Maya-maya pa, nang magpang-abot na ang kanilang paningin, bigla naman itong pinutol ang pakikipag-usap sa kanyang mga bisita para lapitan siya. Sa pagharap nilang dalawa, agad siya nitong tinanong kung ano nangyari. Alam kasi nitong hindi maganda ang lagay niya dahil sa basa niyang katawan at kulukulubot niyang balat. Pansin din ito ang matinding pagod na kanyang nararamdaman, kaya na may minabuti nitong kausapin siya ukol sa mga nangyari. Na paano ka, Indoy? Ba't ganyan ang itsura mo? Sabi ko sa'yo, kahit anong pagtalikod mo sa amin, babalik at babalik ka. Nag-away ba kayo ni Bugal kaya ka umuwi? Hindi ho kami nag-away. May mga nangyari lang na hindi namin inaasahan. Nga pala, Tay, pasensya na ho kayo sa mga ginawa ko, ha. Inaamin ko, kasalanan ko ang lahat ng yun. Hayaan nyo, magmula sa araw na to, susundin ko na ang lahat ng inyong mga sinasabi. Nang marinig naman ito ang kanyang sagot, di naman ito maiwasang mapatanong ukol sa kalagayan ni Bugal. Ngunit sa halip na sagutin ito ni Indoy, minarapat niyang kausapin ito ng pribado ukol sa mga bagay na gusto niyang malaman. Dagdag pa niya na, ayaw niyang may makikinig sa kanyang mga sasabihin, kaya mas mainam na lumayo muna sila sa mga kakilala nito. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang tatay niya kundi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas, pagpasok nila sa loob ng bahay, dito na niya inilahad ang mga nalaman niya. Matapos naman itong marinig ng kanyang ama, bigla naman itong umalma, bakas ang matinding takot sa mukha nito. Ha? Ano? Pati si Bugal nakuha? Bakit naman kayo nasa dalampasigan? Kayong alam ninyong kabilugan ng buwan. Iisa lang ang buhay natin. At sa mga ginagawa ninyo, parang hindi nyo yan pinapahalagahan. Magbihis ka. Samahan mo ako sa bahay ng kaibigan mo. Ikaw ang magpaliwanag sa kanila tungkol sa mga nangyari. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung lumabas ng bahay. Mag-iilang minuto rin siya nitong hinintay hanggang sa makalabas siya. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman silang tumungo sa bahay ng mga magulang ni Bugal. Kagaya ng inaasahan, nadatnan nila itong namomroblema sa anak nilang nawawala. Nang masipat naman yun ni Indoy, hindi niya maiwasang mag-alangan sa kanyang mga sasabihin. Ngunit kahit natatakot siya, napilitan pa rin siyang umamin sa mga nasaksihan niya. Pagkasambit naman niya ng lahat ng kanyang mga nalalaman, hindi niya maipagkakailang pagkabigla ng mga magulang nito. Ilang segundo rin yung hindi nakapagsalita hanggang sa unti-unti nang nawawala ang nararamdaman nilang pagkabigla. Di nagtagal, dito na nagsimulang magtanong ang tatay nito ukol sa huling ginawa ng kanilang anak bago ito mahuli. Nang marinig naman yun ni Indoy, matapat naman niya itong sinagot. Akala nga niya noon labis itong masasaktan, pero nang mailahad na niya ang lahat-lahat, napansin niyang di man lang ito nakaramdam ng lungkot. Sa halip di nasisihin siya, nagpasalamat pa ang mga ito sa kanya dahil kahit gano'n ang ugali ng anak nila, may mga tao pa ring nakakaunawa rito. Dagdag pa nito na, bibihira ang mga katulad niya, kaya sa susunod mamili na siya ng mga taong kakaibiganin niya. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong nagpasalamat. Ito na rin mismo ang naunang tumalikod, kaya nang makita nila ito, di na sila nagdalawang isip na umalis. Habang binabagtas nila ang daan, inakala talaga niya na yun na ang huling pagkakataon na makakaranas siya ng ganon. Lumipas ang mga araw at buwan, pinilit niyang bumalik sa buhay na minsan niyang tinalikuran. Bagaman normal na noon ang lahat para sa kanya, nanatili pa ring mabigat sa kanyang loob ang pagkawala ng kaibigan niya. Kalaunan, dahil na rin sa dami ng kanilang ginagawa, di na niya napansin ang mabilis na pag-usad ng panahon. Isang hapon nagulat na lamang siya
na mag-iisang taon na pala magmula noong nawala ang kaibigan niya. Dahil dito, di naman niya maiwasang maalarma. Alam niya kasing pababalik na ang mga mananawid para muling kumuha ng pagkain sa lugar nila. Ilang oras bago sumapit ang kabilugan ng buwan, marami na sa kanilang mga kababaryo ang abalang-abala sa pagpapatatag ng mga bahay nila. Kung titingnan nga mga ito sa malayo, aakalain mong merong darating na malakas na delubyo. Habang unti-unting lumalapit ang gabi, bumabalik lahat ng memorya ni Indoy ukol sa mga nangyari. Hapon pa lang noon, Pinuno, yung kaba niya sa dibdib parang pinamamahaya na ng libu-libong mga daga. Kung siya nga lang ang masusunod, gusto niyang lumikas na sa Karatig Baryo, ngunit alam niyang napakalabo na nito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, hindi lang ang lugar nila ang sinasalanta ng mga aswang na mananawid. Kalat na kalat ito sa maraming parte ng Leyte, kaya karamihan sa mga taong naninirahan malapit sa kanila, nabubuhay din sa takot kapag sumasapit ang ganoong panahon. Sa pagsapit naman ng dapit hapon, wala na halos siyang makitang tao sa labas. Napakatahimik na ng paligid, animoy lahat sila payapa nang nagpapahinga. Pero ang katotohanan noon, Pinuno, bawat isa pala sa kanila, nagtatago at tahimik na nagmamasid sa mga susunod na mangyayari. Sa pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, dito na sila nakarinig ng malalakas na paghuhuni. Sinabayan ito ng paglapag ng mga nilalang sa kanilang bubong na walang sawa namang umaangil. Ayon sa kanya, mas nakakatakot ang buhay sa baryo kumpara roon sa dagat na pinagtaguan nila. Noong nagdaang taon kasi, hindi niya pag-aanong naramdaman ang matinding paninindak na ginagawa ng mga ito. Bukod kasi sa malayo ito sa dalampasigan, hindi rin doon gaanong abot ang pag-angil ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nagsimulang sumigaw ang iilang mga tao na nasa malapit. Sinabayan ito ng mga kalabog hanggang sa makasilay sila ng iilan sa kanila na bigla na lamang kumaripas ng takbo sa labas. Ang kaso lang, di pa man nakakalayo ang mga ito, bigla na itong dinagit ng malalaking nilalang. Dali-dali itong pumaitaas sa kalangitan hanggang sa hindi na nila marinig ang sigaw nito. Matapos ang pangyayaring yan, nagpatuloy ang pangbibiktima ng mga mananawid hanggang sa marami na itong nakuha. Maya-maya pa, nang masipat nilang malapit nang umalis ang mga ito, dito na sila unti-unting napanatag. Ngunit, pagkaraan lang ng ilang segundo, may narinig silang kumatok sa pinto ng bahay. Hindi nila mawari kung sino ito, kaya ang ginawa nila sumilip sila sa siwang. Naunang tumingin doon ang kanyang ama, kaya ito ang unang nakakita sa panauhin nila. At yun ay walang iba, kundi si Bugal. Nak, sumilip ka. Alam kong kilala mo ang taong ito. Bilisan mo, baka umalis pa. Nang marinig naman niya ito, agad naman siyang sumilip sa siwang. Pagdungaw niya sa labas, agad niyang nakita ang mukha ng kaibigan niyang 1 taon na niyang inakalang patay. Nakakagulat man ito kung iisipin, ngunit hindi niya ito kayang itanggi. Dahil dito, agad naman siyang napatras habang pilit na pinakikinggan ang pagtawag nito sa kanyang pangalan. May mga narinig din siyang sinabi nito ukol sa kanilang mga pinagdaanan. Indoy, alam kong nandiyan ka sa loob. Huwag kang magbingi-bingihan dahil hindi bagay sa'yo. Kaya ako naparito. Meron lang akong gustong ipaalam sa'yo. Masarap ang buhay dito sa amin, Indoy. Bumalik ako para ayain kang umanib. Talikuran mo na ang pamilya mo. Tutal, wala naman yung magandang naidulot sa'yo, di ba? Nang marinig naman ni Indoy ang sinabi nito, matapang niya itong sinagot. Ayon sa kanya, hindi niya ipagpapalit ang kanyang pamilya para sa pagiging magkaibigan nila. Dagdag pa niya na, masaya na siya sa buhay niyang tinatamasa, kaya wala na siyang rason
para makipagkita at sumunod pa rito. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang nagwala si Bugal sa labas ng bahay. Paulit-ulit nitong kinalampag ang pinto hanggang sa medyo umatras na ito papaloob. Sa puntong yon, abot langit na ang takot na kasalukuyan nilang nararamdaman. Yung tatay niya tahimik na rin sa isang tabi. Hawak-hawak ang talibong nila. Akala nga nila makakapasok itong si Bugal. Mabuti na lang, nang akmang mabubuksan na nito ang pinto, may tumulong sa kanila. Wala silang ideya kung sino ito, pero ang taong yon na itaboy ang mga nilalang na kasalukuyang nakapalibot sa kanilang tahanan. Pagdungaw naman nila sa labas, wala silang nakita maliban kay Bugal na kasalukuyang paika-ika sa paglalakad. Pagsilay naman niya rito, agad naman niyang napansin ang kaliwa nitong kamay na putol na. May mga saksak din ito sa katawan, tapos kasalukuyan na itong naliligo sa sarili nitong dugo. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, walang kahit ni isang nilalang ang tumulong dito. Maya-maya pa, dito na nila nakita ang ama ni Bugal kasama ang isang matandang babae na may mapuputing mga buhok. May hawak-hawak itong lumang manika na merong nakasabit na isang supot sa leeg. Huli na nang malaman nila na ang supot pa lang yon, ang pusod ni Bugal na itinago ng ama nito. Yon ang ginamit nila para makagawa ng isang napakamabisang pangungulam. At dahil sa ganoong kakayahan, namatay nga itong si Bugal noong mismong gabi. Lahat ng mga taga roon sa kanila nagulat talaga. Hindi nila sukat akalain na may amang kayang pumatay ng anak. Dahil sa pangyayaring yon, mas lalo silang nakaramdam ng matinding pagkabahala. Inabot din ng ilang taon bago nanumbalik ang kanilang ordinaryong pamumuhay. Ngayong pangkasalukuyan pinuno, malayo na sila Indoy sa kanilang dating baryo. Pero alam nyo ba, na kahit wala na silang nararamdamang kakaiba, hindi pa rin malimut-limutan ni Indoy ang naging tagpo sa buhay niya. Noong minsan niyang masilayan ang pagbabalik ni Bugal bilang mananawid dagat na aswang.